Magandang gabi mga kapatid, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon sa lahat ng dako ng mundo. Ito naman tayo, si 42nd Generation, magpapaligaya sa lahat ng mga nasa channel, nakabisita ng channel. Awit muna ako ng akapela, no? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Maimong kalipay kung mailhan mo si Kristo. Maimong kalipay kung siya'y manluluwas mo. Gibag-o na ang imong kinabuhi kay siya imong nakamtan. Ang nakang Kristo lamang, siya ang tunay na may kalipay gyud. Mga kapatid, shout out sa lahat ng mga kaibigan natin sa lahat ng dako ng mundo, no? Lalo na kay Pastor Tony Villanueva sa Cavite, no? Tansan, Cavite, ug sa lahat ng mga kasapi natin sa 42nd Generation, no? Ampo ako nga masabta nato sa hinahinay ang atong misteryo, ang kahitabo karon, ang tanang hitabo karon sa tibuok kalibutan, trabaho sa Dios, and it is a work of God, and it is the move of God, and no one can stop it. It's like Nimrod during the time of Babylon. He tried to build the Tower of Babylon, or Babil, no? Tower of Babil, but God confused it. Nowadays, religion was getting stronger. People are controlled by people, no? Bible says that we're a steward. Ingon ang Ginoo, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Let us make man in our own image and let them rule, no? So the people God created is to rule, not to control people, but to rule, no? To have dominion over the fish of the sea, fowl of the air, all the creepeth on the ground. So, ang mga tao unta mao'y magdumala sa naglupad. So, ang mga tao unta na ay dakong poultry. Sa naglangoy, na untay dakong fish pan, no? Sa nagkamang, dako unta tag poultry. Pero wala man ang relihiyon, gikontrol nila ang tao, no? Kinsa may nagkontrol sa naglupad, naglangoy, nagkamang, ang mga apelidog ong, no? Sila mo'y pinakadako og fish fan, sila mo'y pinakadako og poultry sa Bohol, no? Og ang mga oy, no? Mga oy. So ang tanang mga gipial unta sa Dios, sa mga anak sa Dios, sa mga tao nga gipialan sa Dios, tuwa na ang kagamhanan o ang otoridad sa mga ong ugoy, tapos mga unggoy, no? So the mystery of Christ is very welcoming today, no? Kinahanglan masabta nato kining misteryo, kay if we don't know the mystery of Christ, nothing will happen to this earth, but this earth will be corrupted, this earth will be in vanity, no? Ingon ang Dios, si Jesus mismo nag-ingon nga ang yuta nagagulo, no? Nagkadugta kini since from the garden during the come short of the glory. From the time na self-conscious ang tao, balaka siya unsa iyang kahimtang, unsa iyang hitsura. So gitaptapa niya sa dahon sa fig tree. Kay makaulaw bisag sila ra didto unta duha, si Iba ug si Adan, pero nagapay kaulaw, no? But they try to cover their shamefulness through the leaves of the fig tree. Ituhog nila. Hangtod karon mao gyapon na ang gibuhat nato sa tao. Apil tag reliyon, simba ta, murag
Wala po ang atong pagkamakahulaw, kung makasimba og mga pipila ka minuto, pagkahuman, malaya gyapon ang atong performance. So we need to know the mystery of Christ. Kinahanglan masayra na to yung misteryo sa ni Kristo sa insakto gayod, because God will show us as well, mga kaigsonan, sa dihang mutawag ta sa Dios, no? Muna nga the mystery is a great secret. Kining misteryo dako kini siya nga sekreto. Mingon ang Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Tawag ako, ug ako mutubag. Ang hunahuna sa uban nga kini nga misteryo, panginahanglan, no? They call God for financial problem. They call God for health problems and others. Mga kaigsonan. Pero wag gyapon makakato ng tao, mga kaigsonan, sa unsearchable things nga gikinahanglan nato. Many people do not know the mystery of God, mga kaigsonan, because the only mystery of God written in the Bible is Christ. Si Kristo ang misteryo, dili ang misteryo nga aron matagbo atong panginahanglan mo na nga kinahanglan ta mo buhat niini, mo buhat niya na. No. So you still do like that because they learn it wrong, no? And however the verse is not referring to problems of the world, it is the mystery of God, and we have to call God to understand the mystery which is Christ. Tawgo nato ang Dios aron masamtan nato ang misteryo nga mo si Kristo. Muna ang Colossus, ingon si San Pablo, mga igsonan, Colossus 2, Kapitulo 2, my goal is that they may be encouraged in the heart and united in love, so that they may have the full riches to complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Walay laing misteryo, higson. Dili nang atong sigig pangayo sa Dios, kanang sige og kining pakiluoy sa Dios, mga kaigsonan, because this Christ who is the mystery of God, naana niya ang tanan, He owns everything, no? Without nothing done in the world, no? Walay nahimo sa tanan sa libot di nga dili pinagi kaniya. So we need, mga kaigsonan, to realize the truth. And this is why we call to God for the problems of this world. Before, kanunay tang nangandoy sa una, hangyo ta sa Dios, patabang ta niya, mga kaigsonan, because Christ is the mystery which was hidden. Wala matakibaw ang atong gipangita kinsa kanang Jeremiah 33:3, ato mo gyud nga natay problema, tawgo na to siya. Natay suliran, tawgo na to siya. Natay mga panginahanglan, tawgo na to siya. Pero mingon ang Biblia igsoon nga you will know the unsearchable things if you have this revelation, mga kaigsonan, to call God, and God will give you the mystery, the great and unsearchable things you do not know. Wala ta kay malo, no? Mana nga gikinahanglan nato ni dili financial, dili physical, dili health problems or others. Pero mao na itong gibuhat, mga kaigsonan. Pero si Pablo means siya, my goal is that they may be encouraged in heart and united in love, that they may have full riches of complete. Mga kaigsonan, God loving us and supplying everything, no? Kung masabta na to unsa ka gamhanan ng Dios nga atong gilagaran, ug mahibaw lang ta unsa gyud ang original mindset of the Creator, mga igsonan. The mystery of God, namely Christ. That is why we call God for His name. So God told us to call to Him to understand Christ. Kay karon, mga kaigsonan, ang relihiyon wala man gyud nato masabti ang ang atong pag-adto sa simbahan kay nangita pa matag Dios. Pero kung tawgon nato ang Dios, iyang ipadayag ang misteryo, ang misteryo daw sa giingon sa kasulatan is the mystery of the Christ, no? God told us to call to Him to understand Christ.
Hindi na ito masabtan ni Kristo, ang atong nauna nga kining Kristo, apelido ni Jesus, na, maurag yapon mga kaigsunan. If you don't know the rightly dividing the word of truth, if we don't know what is before the cross and after the cross, before the cross, gitawag siya Jesus. Pero sa dahang namatay siya o nabanhaw, kung imo tanawan ang kasulatan, try to search the scripture. Ang tawag na after resurrection is Christ Jesus. And when He was ascended, gitawag na siya Kristo, mga kaibigan, the anointing. So, Colossians 1:26, the mystery that has been kept hidden for the ages and generation, but is now revealed, is now disclosed to the Lord's people. Ikaw, ako, kitang tanan, iyang padaygan ini mga kaibigan, tungod kay mao kini ang disenyo sa Dios. Sa 27, mingon, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Kinsa igsoon? Christ in you. Ang atong una maadto tag simbahan, lipayon na to siya, nga mo ang Dios nga nasa langit, nalipay na to sa dihang muhimo tanining mga kata nga trabaho 1 2 3 4 and mo ingat no. Dili na nato siya lipayon may igsoon kay nalipay na siya nato. Sidang bayra na ni Jesus ang tanantang utang, nalipay ang Dios Ama. Nya mingon siya, ang Kristo nagpuyo na ninyo, the hope of glory, Christ in you. Wala na siya sa Surigao, wala siya dito sa Kalinan, wala siya dito sa Davao City, wala siya dito sa Initaw, no. Ni sa bisan asa nga nagpatuo nga sila mao ang Kristo. Pero asa man day siya, Christ in you, naan nimo higala. Muna nga ayaw pag-ampo nga mag-una siya kay naan nimo, no? Ayaw pag-ampo nga kanang bantay kay naa siya nimo, kauban siya nato. The scripture said to those are human tradition and the elemental spiritual forces of this world. Colossians, be careful to this verse mga kaigsonan, kay mingon ang Santos Pablo, Colossians 2:8, to say, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Mga malimbungon nga mga filosofiya which depends on human tradition and elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Ang ato ay igsoon, mga lalom nga mga teolohiya, lalom nga mga pagtuon, study of God, nga ang plano sa Dios nga ma-restore lang ang glory, ma-restore ang himaya nga nawala. Kaya ang problema sa garden is come short of the glory. Nahosos ang himaya. And Christ is the glory. Nga ibalik niya kanato nga siya na ang magpuyo, siya na itong biste. Dili na ta maulaw na bisan kinsa. Matod pa sa Biblia sa Salmo, maisog ta labaw pa sa leon. Kaya nga naman, gipuy-an ta Kristo. We have to follow Christ. We must meet this Christ makes on. However, most people are veiled so that they have not understand Christ. Gitaptapan ang mga tao. Gitaptapan sa Dios ning kalibutana. Aron dili makasabot. Nagkinahanglag revelation, may son, Ephesians 3:3. There is the mystery made known to me, ingon si Paul, by revelation. As I have already written briefly in verse 4. In reading this, then you will able to understand my insight, the mystery of Christ. Walay laing purpose katuyuan pagani ni Jesus aron mapasiguli lang ang paraiso. Manang tulisan giingnan niya, today you will be with me in paradise. Karon dayon uban ka kanako in sa paraiso. Nga naman wala man sa ilaing saad. Sa garden sa Eden walay langit ug impierno nga nawala. Mga kaigsonan, ang nawala is the glory. And Christ is the glory of God. The Apostle Paul said, in reading this, then you will be able to understand the mystery of Christ. And it does not say mystery of Jesus, but Christ. Jesus, before the cross, he was under the law. He came under the law. He was born a woman under the law. Galatians 4, he owns the state, but he has no power.
because he's under control by the schoolmaster. To realize Christ is to understand the mystery of God. Masabta na to ang Kristo, pero atong girambol ang Jesus o Kristo, maura, mga kaigsonan, wala na to masabti ang lintunganay sa kahulugan ni nan dili gyud na to masabta ang misteryo sa Dios. Kay ang Jesus, diha kang Jesus, si Jesus fully man and fully God. Jesus was born 4 BC, ilalom ni Santa Maria. But Christ been already before the foundation of the earth. He was with God before the creation. Walay butang nga nagalungtad nga dili pinagi kang Kristo, dili pinagi sa pulong, dili pinagi sa word. Ang word, mga kaigsonan, wala siya matao. Gihatag siya sa tuwa. Matod pa sa Biblia, grace came, ang grasya, ang pulong niabot, no? Miipon ka nato, no? Muna nga, the child was born, no? He was born in Bethlehem, but the son was given. Ang anak wala ihatag. Isaiah 9 verse 6. So, kung imong tanawon mga kaigsonan, Colossians 4:3, and pray for us too, that the God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Nagginapos ako, gikadinahan ako. So we have to preach Jesus is the Christ. Kinahanglan na nga itong iwali magsunan, dili prosperity gospel, dili how to mga kaigsunan, no? Kung dili preach Jesus is the Christ. Kay Acts 5:42, basahin niyo igsoon, try to study this. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Christ. Nagwali sila adlaw-adlaw, house to house, temple courts. Wala sila ilang walig. So, kita ba na ilaing waloy sila Pablo, baptism of the Holy Spirit, assurance of salvation? No. If you have this remnant, if you have this quote, katong taong tong bata nga, giwalas-waldas niya, kwarta siyang amahan, gitawag sa mga pastor og mga prodigal son, gitawag sa Biblia og prodigal son, mga kaigsonan. Giwalas-waldas niya ang salapi. Nag-ayuno siya, naglitania siya, nangayo siya, pangayog. Pabor, Papa, nakasala ko sa langit ug sa yuda. I've sinned against you in heaven. Ayaw na ko tawga nga anak. Pero, unsa may gibuhat sa aman? Gipahapa ba? Gipaligid? Gipahilak? O, unsa pa? Mga kaigsonan, wala. Gitagaan siya bisti, kupo. Isang ihatag ang kupo. And the robe is Christ, mga kaigsonan. No. Muna nga, the first generation church preached and proclaimed Jesus is the Christ. Ang unang henerasyon, the early church, they spread Jesus who is called Christ, exactly according to the Bible. Matthew 1:16. Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah, the Lord. Yeah, we have to know that Christ is the mystery of God which was hidden. Natago ni John for how many years? No, for a decade. No. Stephen, who preached Jesus is the Christ, was stoned to death. Nagwali si Pedro nga, si Stephen, gipatay siyang Pablo. Nagwali siya nga ang Jesus nga inyong gipatay. Si Pedro nagwali nga inyong gilansang gipatay niyo. Acts 2. Asa na mabasa? Acts 2 36. Acts 2:36. The man you crucified, God made him Christ. Og mo na waling Pablo niya, mo na si Pedro, si Pablo, pa man makabi katong panahon na, mga kaigsonan, sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesus, membro pa siya sa Sanhedrin, membro pa siya sa manglulutos. Kay religyoso man ni, murang pareham ni natos Pablo. Kay nagahuna na ta nga atong reliyon mo, insakto mo na ang tanang supak sa atong reliyon atong lutuson. Pero unsa may ingon sa Acts 7, then Saul who led to kill Stephen meet Christ, who was Jesus before in Acts 9.
And he preached Jesus is the Christ, who is the Son of God. Mana nga, ang Acts 9:20, and straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Sa 22, yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. Jesus is the Christ. So, Saul never preached Jesus is Jesus. You can find that in the Bible, mga kaigsonan, nga si Pablo nagwali Jesus, mao si Jesus. But who is Son of God, no? He preached that Jesus is the Christ, the Son of God. It is very important we have to meet Christ who was in Jesus before. Mga kaigsonan, in order to receive the Spirit which is Christ, we have to do work of faith. So the Spirit which was inside of Jesus come unto us. Ang Kristo nga nasa sulod ni Jesus, mao ni siyang magpuyo na to. Because flesh and blood cannot enter. Si Jesus, anak siya ni Maria, kaliwat ni David, ika-13 nga henerasyon. Sa Acts 1, Matthew 1:17, ika-13 nga henerasyon. Where is the 14? The 14th mention is Christ. It's another generation. Generation belongs to God, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. People belong to God. Mana kining espiritu nga naa sa atong sulod nga siya si Jesus nya nahimong Kristo ni puyo nato. This is to believe that Jesus is the Christ, and this is the mystery of God. Christ is the administration of God, mga kaigsuonan. Ephesians 3:9 unsay gingon? And to make plain to everyone and under administration of this mystery, which for the ages past was kept hidden in God, who created all things. Mga kaigsonan, this is the secret, no? This is a hidden. This is a mystery. Mystery of God is that the Spirit should come unto us. Jesus had the body, He could not come unto us. But Christ, who is the Spirit, is able to come into us. Manamingon si Jesus, sadang nabanhaw siya, gakson nung siya ni Maria Magdalena, pagkakos yun, mingon si Jesus, no limit ang hiri, touch me not, because I need to go to the Father. Because if I will go to the Father, ingon siya, it is expedient for me to go. It is expedient for me to go to the Father, because if I go to the Father, I will send the Spirit, the Christ. Mga kaigsonan, Romans 8 verse 11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, because His Spirit who lives in you. This earth is in vanity. This earth is in corruption. If dili na to abrihan atong mga unahuna mga kaigsuon sa misteryo, mga lata ta sa kahimtang karon sa kalata sa kalibutan. Kada adlaw grabe ang kalata mga kaigsuonan, muhubag ang imong internal diaphragm, di ka ginhawa. Nagkinahanglan ka og ventilator, nagkinahanglan ka og makaginhawa. Pero ang malata ra igsoon, the flesh. Because we are created in the Spirit. Nahimo lang tang flesh sa dihang giusab ni bitin ni Satanas ang gilinglan niyang babae, ngayon sa dili mo mamatay. Kumukaon mo niya ng maka-instigate, maka-balitad sa spirituality ngadto sa unod. Mao po nang gibuhat sa bitin panahon ni Jesus, sadang nag-fasting si Jesus sa Mateo 4:4, Acts, sa Lucas pod mingon ang bitin, you are in the 40 fasting and you are hungry. I know you're hungry. Make the stone nga mahimong tinapay. Mga kaigsunan, maro kayo ang kaway, no? Ang capstone, ang bato nga pamagang insa buhata ka ng bato nga mahimong tinapay. So himuon nga unod flesh nga mao ni ang nakadaot, nakakontrol sa tao, mao ni nakabungkag sa kahimtang sa pagkabalaan si Dios ang unod. Mga kaigsunan, manamingon ang bitin, make the stone to be bread.
buhat ta kining tinapay. Wala na si Adan sa una na lingla siya. Pinaagi ni iba kay matod pas Biblia, dili man daw ang lalaki mo nalingla, ang babae man. Pero usara man sila manang napahinan pod. Pero sa dehanggi tintal sa bitin si Jesus, wala gyud siya magpatintal. Wala gyud niya himong unod ang bato nga mahimong tinapay, mga kaigsunan. So if the Spirit who raised Jesus from the dead is living in you, He raised Christ from the dead, will also give life to immortal bodies. Therefore, Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee. No? Mingon diri, and tell you great searchable things you do not know. We could not understand the Bible correctly because we were blinded spiritually. Natay kata sa atong teolohiya, mga kaigsunan. From now, we have to realize the Christ who was in Jesus and crucified all self, the body of sin, the body of death. The body of death on the cross so that we can meet Christ. Kaya kikining atong unod mga kaigsunan nga ilalom tanini nga kanunay aruga na to, atong giborn again ang unod, we try to born again the flesh to going to the mother's womb. Niya mingon si Jesus, no, dili na pwede. Flesh is flesh. Don't try to born again the flesh because flesh is flesh. Mga kaigsonan, that is a mystery. No? Pero kung makasabot kita, igsoon, ma-realize na ito nga ang Kristo, nga nakang Jesus, pinagi ni, gilansang niya yung gagalingon, niya kita usab maapil ni, ug nabanhaw siya, kita usab mabanhaw. That's the mystery of God. Colossians 2:2. No? Unya, Colossians 1:26. This is what we have to preach. Acts 2:45, mga kaigsonan. They go house to house, synagogue to synagogue, preaching that Jesus is the Christ. And this is the profound mystery. Ephesians 5:32. This is the great mystery. But I speak concerning Christ and the church. We have to know the mystery of God, which is Christ correctly, according to the Bible, and become children of God. Mahimo lang ang anak. This earth was created for the sons of God. Manaming ang Biblia, the earth waited. The creation is waiting for the manifestation of the sons of God. The purpose of this creation of this world makes on for you as mga anak. Naunsa man nga si Kibuloy rin ni angkon nga anak, no? Kita nga tunay na anak, pero kinahanglan dili ta mahimong anak sa unod, kay kung mahimo kang anak sa unod, you try to born again the flesh, mana ang flesh mamunga ra gyapon unod. Pero if you understand mingo si Kristo, kinahanglan mataw mo sa espiritu, then you are going back to the mindset of the Creator. When the Creator created us in His image, espiritu ta nga nailawas, espiritu ta nga dunay kalag, dili ta kalag ka na espiritu. Muna ibutang sa atong hunahuna, mga kaigsonan, nga you are special, you are created in the image of God. Special ka. Dili ta mga lata ning kalibutan. Ang tanang mo ila sa kahimtang karon, mga kaigsonan, sa sitwasyon mo ka-appreciate sa kahimtang karon sa atong sitwasyon, you will enjoy life. Pero kung dili nimo masabtan, dili ka mo go with the flow to the new normal in this situation, then you will be full of anxiety, worry, because that's all the sin, the fruits, signal na siya, sinyas na sa hormona siya, resulta sa unod, mga kaigsonan, fruits, mga kaigsonan of the flesh, mga nakahadlo, kabalaka, pagpatay, pangawat, malata ang atong internal parts. Nga naman, flesh will be rotten, flesh will be in corruption. But if you belong to Christ, then Christ in you, Christ is in you, the hope of glory. Mao na ibugtong solusyon, mga kaigsonan, dili ta malata. And we will understand what's God's purpose for creating us for this world, mga kaigsonan. Nga kita mahimong piyado sa tanang butang nga gibuhat sa Dios. Dili ta magpuyo sa kahadlok, dili ta say mamatay karon og alas 6, ilubong kag alas 11 gabi, dili na kakakita si mga binahalos kinabuhi. Wala na, dili na. Ingno na lang ka sa IETF or gobyerno nga, wa na, gilubong na namo.
mo na magkaigsunan ang kahimtang na to karon. But if we understand the mystery of God, nga ang purpose pag anhin ni Jesus to restore the paradise, to restore the glory nga nawala sa garden, then you will be safety in His bosom, in the Father's bosom. Mga kaigsunan, nagampo ako nga masabta na to sa hinahinay ang kahimtang, o gampo ako nga mapadayag ang misteryo kay ang karon manggod, the earth is in darkness. Pero kung ang atong mga hunahuna kay ang buhaton magyud sa Dios, iya magyud ni ipadayag, dili man niya pugngan, the earth will be full of His glory. Sa Isaiah 60, mapuno ni siya, if our mind will be open that Christ is the glory of God and we have this Christ, then this earth will be full of His glory. Mapuno ni, wala na ning kahitngit karon makison nga ikadlukan sa mga tao. So ang amahan luoy kayo igsoon na ning kamot sa pagtrabaho o niya pag-abot sa kahimtang na sakit siya, na COVID siya, niya pagkawan, iambak siya sa ikatulog building kay di wala niya madawat ang kamatuoran, no? Dunay usa ka igsoon nga na hospital ito sa hospital, bunala niya ang ventilator, bunala niya ang di niya madawat ang kahimtang. Nga naman, we are full of worry, because we're consumed by ourselves. Nga ang kining self, mao ni ang masakit, mao ni ang madugta, mao ni ang malata. Wanamingon ang Ginoo, you must be born in spirit. Kaya ang espiritu dili yun masakit, mga igsoon. No one can stand in the presence of God. In the presence of God, there's liberty. In the presence of God, there is healing. In the presence of God, there is joy. Nagampo ako igsoon nga masabtan na ito kiniog ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen og amen.